Good morning guys. Good morning pero ang oras ay 1:24 ng tanghali. Launa. So, eto binilan lang ako ng pinsan ko ng isang rice at isang sarsyado yata to, yung may tilapia na may egg. So, yan ang aking ulam for today. Pang breakfast. So, bago tayo kumain, vlog ko lang sa inyo yung may nag-post kasi sa group ng sari-saring stories, Buhay Tendera Tendero. Ako po yung may-ari niyan, mag-join po kayo. Free lang, i-click nyo lang yung join. Hindi daw siya binibilhan ng mga kapitbahay niya. Alam ko may vlog na ako na to before, pero syempre old version yun, 3 years ago siguro. Magbablog tayo. Ito ay based lang sa aking personal experience. So, para po sa mga bago dito sa aking YouTube channel at saka sa Facebook channel ko, ako po si Yvonne Bautista, 5 years nang nagbablog at may sari-sari store. At based lang sa mga personal experience ko yung mga pinagsasabi ko dito bilang sari-sari store owner tayo, at the same time ay naging vlogger din. So, marami na ding mga experience, ups and down. Ayan, kung nasubaybayan nyo talaga yung mga vlogs ko from the start, alam nyo yan, sinishare ko yan sa inyo kung saan ako nagsimula. Kung pang ilang tindahan ko na to. Ayan. So, alam niyo yung partner ko na si Jack, napansin niya na bakit daw kadalasan sa mga customer ko dito ay kadalasan daw sa mga customers ko dito ay mga lalaki. Tapos yung mga babae na may asawa, na pamilyado, na dito lang sa amin nakatira. Siyempre, dikit-dikit bahay namin kasi sa squatters area kami, di ba? Ay hindi daw niya madalas makitang bumibili. So, kadalasan sa mga customers namin ay mga tambay, mga dayo, yung mga napapadaan lang, tsaka yung mga bagong salta. So, natawa ako kasi, napansin niya yun. So, before pa talaga yon na ganon. So, ito na, bakit hindi ako masyadong binibilhan ng mga ganon? Again, ito ay based sa aking personal experience. Una, kasi hindi na ako nagpapautang. So, kung ikaw na may intention kang kung ikaw na nanay na nangungutang ka talaga para, syempre, nagbabudget ka siguro, di ba? Hindi ka bibili doon sa tindahan na hindi ka pauutangin. Siyempre, doon ka magpapabango sa tindahan na magpapautang sa'yo just in case na kapag ka nagipit ka. So, wala silang mapapala kasi sa akin. Kahit na suki ko sila, kahit na palagi silang bumibili, hindi talaga ako magpapautang. Sa tindahan ha. So, nagbibigay naman ako ng consideration kung sakaling kulang sila. Pero alam nyo, dahil sa mga customer ko, nasanay na sila na bihira ako pumayag. Lalo na yung mama ko, nung mama ko yung nagtitinda. Bihira siya pumayag kahit na suki niya na magkulang ng piso. Ay, alam na nila, pag kulang sila ng piso, hindi na nila ipipilit, na ibabalik na lang mamaya. Minsan ako na lang magsabi, sige, okay lang. Ako na nahiya. Kasi, bukod sa hindi naman sila nangungutang, tapos good payer naman sila. Minsan nahiya na lang sila kasi yun na nga, hindi kami pumapayag na may kulang na piso. So, mahirap kasi yun yung kulang na piso na yan, dyan tayo nakakahanap ng kaaway na minsan hindi nila magigets dahil wala silang experience sa sari-sari store. Tayo na nagtindahan, nagsimula sa umpisa sa maliit, alam natin na piso, 2 or 3 piso lang ang tubo natin. So, masakit sa dibdib natin na nabigay natin yung product sa kanila na wala tayong tinubo, napagod lang tayo. Diba? Tapos namasahe pa tayo kung namamasahe man kayo pagka namili kayo. So, medyo mahabang kwento din yun about sa piso, kung bakit hindi na kami ganun ka bigay ng bigay about sa kulang ng piso. Buti sana ko yung customer mo pagbalik agad sa bahay, ibabalik ka agad. Hindi, yung iba nakakalimutan na. So, yun, dahil hindi kami nagpapautang, walang in return. And marami dito talaga na parang ayaw nila na bumili talaga dito sa amin. Yung iba naman, yung mga nag-chat sa akin before na nangungutang ng cash. So, tinatanggihan ko. Tsaka hindi ko sila friend sa FB. Kasi, wala lang. So, meron talagang gano'n. Hindi ko alam kung bakit. May, parang ayaw nila na dumagdag yung ipamili nila. Ayaw nila na yung pera nila kahit na magic sarap lang yung bibilhin, baka maidagdag sa benta mo. Baka lalo mong ikalago, lalo mong ikayaman.
Yun yung nakikita kong reason sa iba. Maging ano natin, magpakatotoo na tayo dito. Meron talaga kami ganun na kapitbahay na napapansin talaga namin. Yung tipong kahit na malalayuan sila, okay lang. Basta wag lang sila bumili din sa tindahan. Meron talagang ganun. Or, sa pangatlong reason, pwede rin naman na namahalan sila sa'yo. Baka mahal ka magtinda. Baka yung... Pabili ko nga ice water. Or, pwede rin naman na mahal yung paninda mo. Malay mo, 'di ba? Mas mahal ng piso jet sa paninda mo compare doon sa binibilhan nila. Meron kasing ganun na hindi natin namalayan na meron tayong presyo na hindi pasok sa SRP. So, mas mura doon sa binibilhan nila. Or meron din na, meron kasing, kahit tayo, 'di ba, ilagay natin sa posisyon natin bilang mamimili. Meron tayong tindahan na doon na natin nakasanayan bumili. Kumbaga, once na mayroon tayong kailangan, yung tindahan niya iniisip natin bilhan. Kasi kompleto, mabilis yung tendera, hindi nagsasalpon. Meron talagang ganon. So, malay mo, 'di ba? Meron ding tao na naiinis talaga sila sa iyo, naiinis sila hindi lang sa akin na, naiinis talaga sila sa'yo bilang tindera ka, ikaw may-ari ng tindahan, ayaw ka nila bilhan, ayaw ka nila makita. Ganun, naiinis sila or meron silang kiniiinisan. Minsan dito sa amin, pagka yung load kasi na gamit ko, ay ito, kay grocery yung gamit ko na load. So, minsan, pag magpapaload, akala nila nagdudot-dot pa ako ng cellphone. Hindi nila alam na di ba minsan siya man dami mong papasukin na yung pipindutin eh. Minsan maglalag pa yung wifi. So, akala nila nagsa-cellphone ka, hindi mo siya in-entertain. Minsan may bingi din kasing customer na minsan nga, example, pa-load po, imbis na sasabihin mo na anong load, ang akala nila, sinagot mo is walang load. Di ba may ganun? So, biglang lalayas, magtataka ka, ba't lumayas? Ay, nagdudot-dot ka na nga dito para mapunta kung anong klaseng papaload niya, di ba? Eh, ganun na akala nila sinabi mong walang load. Ang sagot mo naman is anong load? 'Di ba? So lalayas sila akala nila nagse-cellphone ko. Hindi na kasi yung keypad yung gamit ko ngayon. Ito na palagi yung kay grocery app. Pero alam nyo guys, at the end of the day, mag-focus lang tayo sa paninda natin. Huwag tayong mag-focus sa kakompetensya natin. Tignan mo kung ano yung mga paninda na palaging nabibili. Kailangan wag ka magpawala ng stocks. Kasi malay natin, 'di ba? Pagka no choice na yung mga ayaw bumili sa atin, tapos tayo lang ang meron, wala silang magagawa kundi bibili din sila sa atin. Kung ano yung kailangan mo pang idagdag sa paninda mo, itinda mo, kung ano yung hinahanap nila, kung ano yung sa tingin mo na kailangan dyan sa community ninyo ay itinda mo. Yun lang. Kasi sa akin dito, quota pa din naman, maganda pa rin naman yung sales namin. Kahit na merong mga ayaw bumili. Wag mong intindihin kung may mga taong hindi bumibili sa'yo kahit na kalugar mo lang, dinaan-daanan ka lang. Di mo naman kasi sila mapiplisi. Mai-stress ka lang doon kung palagi mo yung iisipin. Hanggat okay ang business mo, magtinda ka lang, mamili ka lang, basta maganda yung pamamalakad mo, wag kang magsugal. Lahat ng paninda mo, lahat ng kita mo, ilagay mo dyan sa paninda mo. At syempre, umakot ka ng may mga pa-promo at discounts. Ganyan kasi yung discarte ko para mas lumaki pa yung tubo natin at yung kita natin. Kasi kung minsan mag-base lang din tayo sa mga regular price, hindi tayo marunong dumiskarte ng mga extra pang pagkakitaan ay naku, nga, lalo na kapag meron tayong pinapaaral, nagre-rent at kung ano pa yung ibang gastusin natin. Basta focus ka lang sa business mo at wag sa kakompetensya mo at wag doon sa mga nega ng mga kapitbahay mo na ayaw bumili sa iyo. So, yun ay based lang sa aking mga experience. Ikaw ba meron kang ibang na-experience dyan kung bakit ayaw kang bilhan ng kapitbahay mo lang? Or minsan kahit kadikit mo lang ayaw kang bilhan. Minsan kamag-anak mo ayaw kang bilhan. I-share mo naman dyan sa comment section.